gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin niya. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. At pagbati rin po sa mga kasama natin na deboto na nakikisa sa atin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church. Saan mang dako kayo ng Pilipinas o saang dako man kayo ng mundo, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Ngayon nga po ay ipinagdiriwang natin ang isang kapistahan din na patron ng ating simbahan dito sa Quiapo, ang pagpapakasakit ni Juan Bautista. Siya po ay pinugutan ng ulo at inilagay sa isang plato. Parang ang morbid po, parang pag-usapan. Ay tsura kaya nasa plato. Pero bakit nga ba natin ipinagdiriwang ito? At bakit sa maraming mga ipinagdiriwang sa simbahan, isa si San Juan Bautista sa mga maraming beses nating ipinagdiriwang sa isang liturgical calendar ng simbahan. Kagaya ni Maria, sa birthday, sa kanyang Assumption, pero si San Juan Bautista sa kanyang
kaarawan, sa kanyang feast day, sa kanyang pagpapakasakit, ipinagdiriwang natin sa simbahan. Siguro dapat muna nating maunawaan ang natatanging gampanin ni San Juan Bautista sa kasaysayan ng kaligtasan. Si San Juan Bautista ay ang pinakahuling propeta. Dahil siya ang nagdudugtong, siya ang naging tulay ng Old Testament at ng New Testament. Ang lumang tipan at ang bagong tipan. At siya bilang pinakahuli na propeta, ang siyang nagkaroon ng pagkakataon para sabihin sa mga tao, narito ang kordero ng Diyos. At gayon din naman, siya ang isa sa mga pinakauna na nag-alay ng buhay, witness, martyr, sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay dahil sa paninindigan sa kung ano ang tama, sa kung ano ang mabuting balita. Nanindigan siya, kaya naman pati ang kanyang buhay ay inialay niya. Gayon din naman, hindi rin naman natin mayaalis ang sa kahalagahan ng kanyang gampanin ang kanilang relasyon ni Jesus. Hindi ba't magpinsan sila ni Jesus? Maaalala natin noong panahong dumalaw ang Anghel Gabriel para sabihin sa ating mahal na ina na siya ay maglilihi at magsisilang ng isang sanggol, the Annunciation. Matapos ang tagpong iyon, nagmamadaling pumunta si Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Noon ding panahon na iyon ay nagdadalang tao 6 na buwan na. At sino ang ipinagbubuntis ni Elizabeth? Si Juan Bautista. Kaya naman noon pa lamang nagtagpo sa sinapupunan nila ang dalawang batang si Jesus at si San Juan Bautista, lumundag na sa tuwa si San Juan Bautista. Patunay lamang ng kanyang natatanging gampanin sa paghahanda ng daan para kay Jesus. At alam din natin ang parehas na panawagan ni Jesus at ni Juan Bautista, ang pagbabalik loob. At ngayon ngang araw na ito, maririnig natin ang isang storya kung saan talagang umabot sa sukdulan na hanggang ialay ni San Juan Bautista ang kanyang sariling buhay dahil lamang siya ay naninindigan sa kung ano ang tama. Bakit? Si Herodias, yung babaeng asawa ni Felipe, at si Felipe, kapatid ni Haring Herodes, may love triangle. Bakit? Itong si Herodias, imbis na makisama sa kanyang asawang si Felipe, mas pinipili niya si Herodes, si Haring Herodes, na talaga namang mali kahit kaninong paningin. Sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao, sila ay nakikiapid. Buti sana kung patay na po si Felipe, doon lang pwede niyang asawahin si Haring Herodes, pero buhay pa. Kaya naman patuloy ang pag-uusig at pagpapaalala ni San Juan Bautista kina Herodes at Herodias na mali ang kanilang ginagawa. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon nitong si Herodias, nagkimkim ng galit, nung sila ay nagkaroon ng kaarawan ni Haring Herodes, naroon ang mga bisita at nagsayaw ang kanilang anak, ang batang anak ni Herodias na babae, at natuwa si Haring Herodes at ang mga bisita. Kaya naman nangako itong si Herodes, sige, hilingin mo kung anong gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Inosenteng bata na lumapit sa kanyang inang si Herodias, Nay, anong hihilingin ko? Hilingin mo ang ulo ni Juan Bautista. Nakakalungkot isipin na dahil tayo ay minsan nabubulagan sa mga nangyayari sa ating buhay at nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, kahit alam na nating mali, tayo pa rin ay namumuhay sa galit at sa nais maghiganti. Itong batang ito na inosente ay naaapektuhan ng pagkilos ng kanyang ina. Hindi po nalalayo sa ating panahon ngayon. May mga pagkakataon din na tayo ay nagiging si Herodias. Bakit? Alam na nating mali, pero hinahayaan natin
No? Minsan naiisip ko nga, angal tayo ng angal sa mga bagong henerasyon. Nung panahon namin, hindi ganyan. Mali yan. No? Pero hindi ba dapat tanungin din natin ang mga sarili natin? Baka mali rin ang mga naituturo at mga halimbawang na ipapakita natin sa mga nakababatang henerasyon, kaya nagkakaganito rin sila. Hindi sa kanilang sisi, dapat sa ating mga nakatatanda. Kasi minsan alam na nating mali, hinahayaan natin at inuutusan pa natin itong mga nakababatang henerasyon. Gayun din naman, sa mga pagkakataon na tayo ay nabubulagan sa kung ano ang tama at kung ano ang mabuti, naaapektuhan din ng ibang tao sa pamamagitan ng pagwawalang kibo. Sige na lang, parehas naman, ginagawa naman na nila. Si Haring Herodes, nung sinabi ng bata na akin na ang ulo ni Juan Bautista, anong sabi ni Herodes? Ako, dapat may word of honor ako. Kailangan kong tuparin yung sinabi ko. Kahit na alam na niyang mali, hinayaan niyang maganap. No? Tayo din minsan nagbubulag-bulagan ng ganito. No? Sa ating mga trabaho, sa ating mga tahanan, ginagawa na rin naman nila na kumuha ng mga gamit sa opisina. Hayaan mo na sila, baka mapahamak pa tayo pag pinakailaman natin sila. Kaya ito ay umaabot sa mas malaking scale, no? Sa ating lipunan. No? Nakikita na natin na meron ng korupsyon, meron ng pagsasamantala, pero nananahimik tayo at hinahayaan lang natin yung mga maling ito na nangyayari. Imbis na sana, ginagamit natin yung ating boses, yung ating social media account para ipaglaban at manindigan para sa katotohanan. Mga minamahal kong kapatid, sa pagdiriwang natin ngayon ng pagpapakasakit ni San Juan Bautista, tayo ay pinaalalahanan na palaging manindigan sa kung ano ang tama at kung ano ang totoo at kung ano ang mabuti. Bilang mga Kristiyano, bilang mga kapatid ni Kristo, yan ang inaasahan sa atin. Bilang mga deboto sa ating pang-araw-araw na buhay, tinatawagan tayong manindigan sa kung ano ang tama, mabuti at totoo. Minsan kinakain tayo ng takot, pero hilingin natin ang kalakasan ng loob mula kay Jesus, lalong-lalo na sa halimbawa ni San Juan Bautista, na tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mga deboto ng itim na Nazareno, ay palagi ang piliin at manindigan sa kung ano ang tama, mabuti at totoo.